할렐루야, 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 할렐루야. Kami sumasamba sa iyo at gumagalang sa krus mo na kaligtasan ng mundo. 할렐루야, 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 할렐루야. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin ng good evening. At tayo po mga kapatid, sa ikatlong pagkakataon, sa third year, tayo po ay muling nagkasama-sama sa pamamagitan ng pagdalaw ng anak sa tahanan ng kanyang ina dito sa Leverisa. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno sa ating parokya. Bigyan natin ng palakpak ng papurit pasasalamat ang Poong Jesus Nazareno. Mas malakas na palakpak ng pasasalamat. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Isang mas malakas sa palakpak mo muli para sa ating Poong Jesus Nazareno. Tayo po ay natutuwa na third year na. Sabi ko, ito pala yung pangbilang ko kung pang ilang taon na ako dito. So nakakatatlong taon na rin pala ako dahil pangatlong taon na rin ang pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno dito sa ating parokya. At kapag tayo po ay nagdiriwang ng pagdalaw ng Poong Jesus Nazareno, mapapansin po ninyo, kaya mabilis ang kanina sa welcome liturgy, pinalitan kagad nila Sister Remy yung pong ating mantel. Kasi green kanina, tama naman, ordinary time. Bakit bigla naging pula? Dahil ba birthday ni Father Marbs? Palakpakan naman natin si Father Marbs. Happy birthday, Father, no? Alam nyo, naisahan ako ni Father, dapat siya ang mag-homily ngayon dahil birthday niya eh. Pero dahil hindi siya nag-homily ngayon, mamaya, antayin natin ang kanyang pagkasalita. Iisa-isahin niya kayong kakausapin. Dahil hindi siya nag-homily ngayon, no? Pero kaya tayo nakapula, hindi lang dahil birthday ni Father Marbs, dahil kapag po may dalaw ang Poong Jesus Nazareno, naalala ko, nung ako'y nasa Quiapo pa, ang ginagamit nating liturhiya ay yung tinatawag na kapistahan ng pagtatanghal sa krus na banal. The Triumph of the Cross Feast Day. At napakagandang pagninayan natin lagi yon.
Pero pag sinabi nating krus, pag tinignan ninyo ang larawan, ang imahen ng Pong Jesus Nazareno, isang napakalaking bagay ang makikita natin. Anong meron ng Pong Jesus Nazareno? Anong dala-dala niya? Krus. Pag sinabi nating krus, bukod sa apelidong krus, anong nasa isip natin? Pag sinabing krus, ito'y pasan-pasan sa buhay. Madalas, ang tingin natin sa krus, isang malaking problema. Nasabihan na ba kayo nun? Minsan, mas masakit sabihin na krus ka kesa problema ka. Subukan nating maramdaman. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, ikaw ang krus ng buhay ko. Diba? Sabi naman ng katabi mo, huwag mo nang sabihin. Hindi ko na kailangan sabihin, Father, dan alam na niya yun. Pag sinabing ikaw ang krus ng buhay ko, ang minsan nasa isip natin, masakit yun. Bakit? Ako ba'y pabigat sa buhay mo? Ako bang nagdadala ng pighati sa buhay mo? Ako ba ang malaki mo ng problema, balakid, hirap sa buhay mo? Yan ang tinuturo ng mundo pag sinabing krus. Pero kaya pag tinignan natin ang imahe ng Pong Jesus Nazareno, hindi po ito ikinatutuwa ng maraming Pilipino dahil nakikita natin ang sarili natin kay Kristo na may mga pinapasang problema. Hindi dapat ganon ang umiral. Habang tayo ay tumatagal bilang mga Kristiyano deboto ng Pong Jesus Nazareno, sumusunod tayo sa Kanya, hindi lang dahil nakikita natin ang sarili natin sa Kanya, problemado. Ang daming pasang problema. Problema sa loob ng bahay, problema sa barangay, problema sa trabaho, problema sa mga kasama, problema sa sarili. Hindi dapat yun lamang ang tingin natin sa krus. Kaya dumating si Kristo sa mundo. Sabi sa ating unang pagbasa, may mga tao daw na nagreklamo, di ba? Makinig kayo dito. Habang pinakikinggan ko ulit kanina, kahit na paulit-ulit na natin itong narinig, kanina, habang pinakikinggan ko mabuti ang madramang pagbabasa ni brother, talaga iba pag si brother na nagbabasa, no? Alam mo ninyo, kung pinakinggan nyo mabuti, yung mga tao, lumapit kay Moises, nagreklamo, di ba? Nagreklamo. Aminin natin, nasasabi man natin o hindi, kahit nakangiti, marami ka na ring reklamo. Hindi mo lang masabi sa asawa mo. Hindi mo lang masabi sa mga kapatid mo. Hindi mo lang masabi sa mga anak mo. Pero may mga reklamo ka na. Ano bang mga reklamo mo sa buhay? Pero pakinggan niyo yung nangyari sa unang pagbasa. Nung nagreklamo sila, anong dumating? Ahas. Natuklaw. Maraming namatay. Ewan ko na lang kung magre-reklamo ka pa ulit mamaya. Pagkatapos mo marinig ang ginawa ng Diyos sa kanila. Sa dami ng reklamo. Minsan alam nyo, ito yun eh. Ang dami mong reklamo sa ibang tao. Pero pagdating sa sarili mo, wow, perfect. Yan napakahirap tanggapin. Sa tingin mo ba, yung mga kasama mo, wala ring reklamo sa iyo? Pero anong ginawa ng Diyos? Nakiusap si Moises. At ang nasabi ng Diyos, gumawa ka ng ahas na tanso. Sino man ang tumingin sa ahas na tansong ito, ay hindi mamamatay. At marami nga ang gumaling at hindi namatay sa mga nakagat. Gumawa ng solusyon ang Diyos. Yan ang lagi nating tatandaan. The world can always give you many reasons to give up. Ha? Bibigyan ka lagi ng Diyos ng dahilan para sumuko ka na. But God will always give you thousands of ways to move on. Bibigyan ka ng Diyos ng daan at libong paraan para mabuhay pa rin.
At sa huli, sa Ebanghelyong narinig natin, anong binigay ng Diyos? Hindi naas na tanso. Itinaas ang krus na banal. At paano naging banal ang krus? Dahil nandun ang Diyos, nakabayubay sa krus, dahil sa ating kasalanan, para idigtas tayo. Kaya natin ipinagdiriwang ang tagumpay ng krus. Pag tinignan ninyo si Jesus Nazareno, may pasang krus. Pero sabi nga ng maraming nagpaliwanag, hindi dahil babagsak siya, kundi pag tinignan ninyo ang imahe ng Nazareno, hindi pabagsak, kundi patayo. Pero dala-dala niya ang krus ng patayo at hindi pabagsak. At yun ang mensahe niya. Tuwing siya ay nag-iikot sa iba't ibang simbahan, komunidad, probinsya, darating siyang maraming reklamo ang mga tao. Pero ano ang dala-dala niya? Solusyon. Kaya mga kapatid, si Kristo Jesus Nazareno ay hindi option. He is the solution. Pag sinabing option, pwedeng hindi, pwedeng oo. Pag sinabing option, pagpipilian. Pero hindi siya yun. Marami nang binigay ang mundong option sa iyo. May mga option na pinili mo pero nagkamali ka. Pinili mo kaya napahamak ka. Pinili mo kasi niloko ka. Pinili mo kasi ginamit ka. Yan ang option na ibibigay ng mundo. Pero si Jesus dumating sa mundo not as an option, but the solution. Hindi siya pagpipilian. Siya ang tanging kasagutan. Kaya nga itong 5 araw ng paglagi ng Pong Jesus Nazareno sa ating simbahan, ito'y malaking biyaya. Ito'y malaking paalala sa atin ng Diyos na gaano mang karami ang mga tinuturing mong problema, gaano mang kalupit, katindi ang mga itinuturing mong problema. Huwag kang mag-alala. May solusyon. And there is only one and real solution. At yun ang ating Pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, maraming araw pa, ilang araw pa siyang nandito. Samantalahin ho natin. Kasi pag tumingin kayo sa imahe ng Pong Jesus Nazareno, duguan, sugatan, may mabigat na pinapasan. Pero tignan mo ang mukha niya. Isa lang ang mensahe niya. Ako ang solusyon. Ako ang kasagutan. Muli mga kapatid, sa 5 araw ng kanyang pamamalagi sa tahanan ng kanyang ina, makinig din tayo sa kanyang nanay. Isa lang ang bilin lagi ni Maria. Sa unang himala ni Kristo sa kasalan sa Kana at hanggang dulo sa patuloy niyang pagpapakita sa iba't ibang lugar. Isa lamang ang kanyang binibigay. Makinig, sundin ninyo ang sasabihin ng anak ko. He is not an option. Jesus Nazareno is the only solution. Amen.